So hello mga ka-chillax, welcome to my YouTube channel. So ngayon nandito kami sa loob ng Best Tune. Ano nga bang variant to? Ito nga pala kasama ko si Idol, si Sir Mark. Ayan. Ano bang variant to, sir? Ng Best Tune E05. E05. So ngayon bago tayo umalis, dahil siya muna yung magdadrive. Tapos maya-maya ako naman. So nasa para mapakita natin sa ating mga ka-chillax, ilang percentage to bago tayo umalis? Mga ka-chillax, ang ating percentage is 97%. So, meron itong kaya pang takbuhin na 400 kilometers. So, maganda pala dito, Sir Mark, may nakalagay yung parang estimated kilometers ng range niya kung gaano kalayo. So, kahit pa paano, hindi tayo kakaba-kaba na baka biglang malobat. So, pera pa kasi sa battery percentage, meron ding kilometrahe na nakalagay dyan. Yes. So, anong feeling mo ngayon, Sir Mark, na ikaw ang unang magmamaneho? Actually, pares naman kami ng gusto ni Sir Well na gusto namin ma-promote ang mga EV, sa Go EV at sa Well Auto Vlog, So, mga ka-chillax, this is the first time na magmamaneho kami ng electric vehicle na katulad ng Best Tune E05 na, yun nga, na medyo malayo to, siguro around mga 70 to 80 kilometers yung papunta namin doon. So balikan mostly mga nasa 160 siguro, hindi lang eksakto doon sa kilometers, pero medyo malayo-layo na rin ang pupuntahan. Medyo kabisado mo to, dahil ko di ba? Taga Pampanga. Yes, taga Pampanga tayo, pero hindi naman tayo lagi sa Angeles. Medyo malayo din ako sa Angeles, Masantol, Pampanga. So ito palang lakad natin, sagot mo tol, Sagot po ng Best Tune. Kaya nga siya pinadrive ko kasi may toll ngayon Alright. So ito nga pala, kasama ko tong dalawang Lodi, yan. Dito to sa sa Caloocan. O sir, pakilala ka naman, sir. Ano pangalan mo, sir? Ako po si Henry Esplete. Nagtatrabaho po sa... Sir, kayo naman, sir. Pakilala ka naman, sir. Alex Gonzales po ng DFSK. DFSK, yan, dito sa Caloocan, So yun, so kasama natin itong nagagapuhan mga staff dito. So excited na ba kayo? Actually, kahapon lang natuto mag-drive to si Sir Mark. What? Joke lang. Yan, so huwag tayo patumpik-tumpik mga ka-chillax. Let's go! Ito mga ka-chillax, dito si Sir Mark. Hindi ko alam, may pagka Jason Statham pala to. What? Tutulog sana ako parang bigla ako nagising nung nasa NLEX na kami. Ayan, pansin ko, Sir Mark, parang ang ganda ng ang ganda ng pagdadrive mo, parang isang pindot mo lang ng accelerator pedal, parang agad, umarangkada agad. Actually, ang ganda ng kanyang response ng power niya. Mga ka-chillax, at mga ka-EV natin dyan, maganda yung response nito. Sabi ko nga sa inyo, magandang na ma-test drive nyo yung mga ganitong klaseng EV, para mapil nyo rin na ito na ba yung bagay na EV para sa inyo. So tulad dito, grabe, nasa pa lang tayo, nasa standard mode pa lang tayo, pero very very impressive na yung kanyang power na kayang ibigay, na akala mo internal combustion engine na rin ang ginagamit natin, na wala pang masyadong sound. Yun ang maganda rito, walang sound, hindi mo mapapansin yun. Tsaka titingnan ko yung kilometer gauge, naka 100 ka na. Kanina nga nasa pala ako, nasa 80 lang nakita ko nasa 100 na tayo. 100 na agad, So ang ganda. Sir, well, I think mamaya pag ikaw naman lang nag-drive ay ma-experience mo itong na-experience natin. So ang ganda, ang sarap niyang i-drive. Tsaka bilang pasahero din, Sir Mark, medyo masarap ng feeling din dito. Hindi siya matagtag, okay lang, tama lang. Very comfortable. Yes. Ilan na lang ang percentage natin ngayon? Ayan, nasa 85% pa lang ang ating nagagamit. So nung umalis tayo ng Caloocan, nasa ilan yan? Nasa 97 yan 97. So medyo medyo sporty kaming gumamit ng. Oo nga, pansin ko 80 to 100 to si Sir Mark magpatakbo Kaya medyo mas malakas siyang humatak or gumamit ng kuryente. So kung ikaw ay naka-eco mode naman, ka-chillax, ay syempre mas mababa ang mas makakatipid ka
di ba? Ng consumption, no? Oo. Ngayon kasi medyo sporty talaga kasi sinusubukan natin yung kanyang power. So, tingin naman namin na makakauwi naman kami mamaya. Oo nga. Don't worry. At saka baka pwede mag-charge sa Pampanga, no? Yun. Nag-stop over kami dito sa, ano, sa Petron, Plaridel. Dala natin si, ano, si Best Tune. So, magpapalit na kami ni Lodi, Sir Mark. Ako naman na magdadrive. Kaya, tara, drive-in na natin. First time ako magdadrive dito pa sa NLEX. So yung mga chillax, nakaupo na ako dito sa Best Tune o i-drive to mga pinakita sa akin ni Sir Mark, mga importante to. I-on natin tong traction control, no? Tapos tong letter A na to, ano ba to? Auto hold. Auto hold, yan. So pag prepreno ka daw, ano yun? Automatic park ka na. Automatic park ka na, no? Tapos pag ginas mo, automatic magre-release na siya. So ito yung parang pinaka-AI nung ano. Tapos meron siyang park, no? Nandito. Automatic park. Automatic park. So lahat automatic. Ayan. So automatic din to. Ayan. So ito yung D for drive, N for neutral, R for reverse. Tapos meron na tayong 84%, no, Sir Mark? Ayan. So ilang kilometers pa ba bago tayo makarating ng Actually, wala pa tayo sa kalahati. Wala pa ba sa kalahati? Okay. Ayun, wala pa. Wala pa. Ayun, malalayo pa. Siguro pakita ko lang sa inyo mga ka-chillax, no, yung aking pakiramdam. Siguro after 2 or 3 gasoline stations, matesting lang natin yung tatlong modes, no? Ano yung tatlong modes natin? Yun nga, eco mode, standard mode, and sports mode. Sports mode. So yan. So pag ano, tapos tinatin yung handling niya, at kanyang braking system, at ang kanyang suspension. Kaya tara, let's go. Para din na kami gabihin. So ito mga ka-chillax, bago tayo umalis dito sa Petron, Plaridel, Bulacan, ayun, nasa 84%. Tapos ang nakalagay dito sa odometer natin 635 kilometers. So tingnan natin kung ilan na mababawas hanggang dun sa dulo. Pero hindi naman ako magdadrive ng dulo. Papadriving ko ulit si Sir Mark kasi ano to si Jason Statham tong katabi ko. Kaya tayo patupik-tupik pa. Tara, umpisa na natin to. Let's go. So ito, umpisa na natin to. First time in history to na magdadrive ako ng e-car. First time mo, bro? First time na malayuan. Malayuan. Malayo na ganito dito sa sa NLEX. Ayan. So first time natin. Okay. First time namin sa NLEX. So, tandaan nyo, tip nga lang pala para medyo walang problema pag itong medyo mga AI, mag-seatbelt na kayo. Dahil pag nag-seatbelt ka, doon pa lang parang iilaw yung mga dapat umilaw. So napaka medyo may konting komplikasyon pag pag medyo pag medyo high-tech na yung sasakyan. So in other words, okay na rin dahil importante naman talaga yung seatbelt. For safety na rin. For safety, tsaka kahit na tumutunog-tunog siya, maganda na rin. So para umandar, Sir Mark, kailangan tanggalin ko muna yung P, no? Yes. Or automatic na hindi. Kailangan kong sige, mo muna. Ayun. So kailangan pindutin yung P. Yun yung pinaka-handbrake natin. Pinaka-handbrake. Ayan. Lagay na natin sa D drive para mandar na. So andar na tayo. Bilis na. Ano na muna, sir? Naka-eco ka ba? Ayan, naka-eco mode tayo, no? Ito yung una, no? Yan. So, yan yung kanyang standard mode. Standard mode, Kasi yung Eco Plus mas matipid kaysa sa Eco, no? Napagitnaan siya. Hindi siya yung una. Ang maganda rito yung Eco mode, ay yung standard mode niya, parang naka-eco ka na rin. Oo. So napakalambot ng ng steering wheel. Tsaka yung kanyang suspension, maganda rin. Parang smooth, swabing-swabe lang. Yan tirahin na lang ng konti. Ang bilis nito. So, medyo napapaganon pa ako. Akala ko, stick shift yung dahil natin. Wala pala akong ginagalaw-galaw dito. Akala ko may cambio ka. May cambio, ayun 50. Grabe naman to. Parang hindi ko maramdaman yung mileage nito, yung yung maramdaman na umaangat na pala yung speed mo. Oo, umaangat yung speed ko. So, ganda kasi ng kanyang power, bro. Oo, torque, yung kanyang performance, yung kanyang ang bilis niyang Ang bilis umangat. Oo, bilis umangat. So yan. Labas
Labas na tayo dito. Ayan, sabi ni Sir Well, chillax lang daw siya mag-drive. Tingnan Yan. natin kung chillax nga. Chill lang tayo, chill. Yan. Yan, Iko. Ayos, imagine mo, konting tapak lang, nasa ano na tayo, 80. Yes. Oo. Oo. Parang hindi ko ramdam na nasa 80 kilometers per hour na tayo ah. Ganito kalakas ang ano, no? Ganito kalakas sa Sir Mark yung ano, yung power ditong Bastion. Yes. Kaya maganda kahit pa paano, lalo sa mga e-cars ng ganito, i-familiarize mo muna yung sarili nyo muna doon sa sasakyan. Kasi kung galing kayo sa gas-powered, ano, medyo may pagkakaiba din eh, no? Hindi siya parehas. O medyo yung feel parehas na, no? Pero in terms of power tsaka yung torque niya, hindi mo kasi ramdam eh. So ito, nagse-70 na tayo, 76. Ganda ng performance itong Bastion. Parang wala akong naririnig na parang pumapalag yung electric motor niya, no? Yun mo, 80 na to. Ano ba yung tumutunog na yun? Naka-signal light pala ako. Naka-signal light pala ako. So yun, so lagay na muna natin sa Eco Plus. Tingnan natin kung ayun. So nung nag-Eco Plus ako, mas bumagal, no? Parang bigla siyang nag-slow down. Ramdam mo yung slow down niya. So kung super chill ka lang, wala ka masyadong ano, medyo inaantay mo pa yung kadate mo na matagal pang mag-retouch, mag-Eco Plus. Okay. Muna kayo, di ba? Kasi talagang nandun ko, parang patras na ano eh, parang may pumipigil eh. So yan. Hindi, ang kagandahan kasi ng Eco Plus, mas makakatipid ka sa... Yun, yung range. Oo, mapapala yung range. Mapapalayo mo. Yan. So kung wall-wall mode ka, ay... doon ka sa sports. Sa sports, no? Sa sports. So for me, parang nabibitin ako sa ano, sa Eco Plus, no? So subukan na natin tong sports. Ayan. Ayan. Yun, parang ano eh, parang umaangat, no? Iba yung power sa pag umaangat. Banata natin ng konti, ah. Ayan, wow. Oh, sabi ko sa inyo eh. Oo. Ano rin ito eh. Si Paul Walker na tato eh. Grabe, 100 agad, no? Oo, kakatakot yung mga monitor dito. 60, baka mabinyagan yung lisensya ko. Kaka-renew ko lang eh. 2 weeks ago. 10 years eh, baka maano agad eh. Mabinyagan agad eh. Kaya nga kay EP, ito pala si ano, kung ako si Jason Statham, ito si Vin Diesel. Grabing ano to, na-icar na to. Ang sarap manehoin. Dami-dami na nila kung sasakyan na maneho na gas-powered, pero hindi papahuli to si ano, si Bastion. Yung mga ka-level niya na ganitong level, ka-level niya sa mga gasoline. So, mapapansin mo, hindi talaga siya mahuhuli. Hindi talaga. Sa power. Oo, malakas ang power nito, Sir Mark. Tsaka tuting na bibigat nating 4. Oo. Medyo gumana siguro, medyo nagugutom na kasi kami. Kaya ano, pag ganun, makakain na rin tayo, no? So, yun. So, 68. So, konting ano lang, no? Konting tapak lang, nandoon ka na. Ito maganda sa mga e-cars eh. At saka siguro ang maganda rin sa mga e-cars na sabihin na natin na may mga pangalan tulad ng Bastion. Yung feeling ng ano, yung stability. Yes. 'Di ba? Yung para bang alam mo na maganda yung unit, na parang hindi kakalas-kalas. Kasi wala nga akong marinig na kalampag eh. No? Very smooth, tahimik. Kasi alam naman natin tahimik dahil walang makina, 'di ba? Pero tahimik yung mga kaso-kasuan niya. From the suspension, pintuan, yung mismong frame niya, tahimik lahat. Tapos yun nga, pagkatapak mo agad, andun ka na agad. Tapos kahit yung yung braking system nito, no, kahit na apat tayong medyo malalaki, kumakapit, makapit siya agad. Ito pala sir, may ABS ba to? Yes sir. Meron din. Okay. Yan, pagdating sa mga changing lanes, yung kanyang maneuvering, ayan, kahit na naka-relax state ako, agad natin. Umaano agad siya. Sumusunod mga lubak. Yung mga lubak dito sa NLEX. Oo. Wali-wala din. Yung mga dugtungan dito sa tulay, Oo. Sakto lang. Sakto lang, oo. Suwabing-suwabe.
To think na ito, ano, no? Ito pala ay 5-seater na, ano, no? Na sasakyan. Hindi talaga mapapahuli ito. Bilis sa performance ito, oh. Kaya pala hindi ako nagtataka kung si Sir Mark bigla naging Jason Statham dito eh. Kasi parang ano lang pala eh, normal na tapak. Pero yung normal na tapak din, ang bilis ng response niya. Sumisibat agad. Kahit hindi mo namang gustong sumibat kasi yung tapak mo ano eh, binibigay niya agad, no? Kung yung level ng tapak mo sa accelerator, yun na agad yung binibiran niyang ano, power. Hindi ko nga naman malayan, nag-80 na ako eh. Madalas kasi ang modes of driving ko ano lang, 60, 70. Pag sa Manila, no? Kahit dito sa ano, expressway, parang okay na ako. Problema, hindi ko nararamdaman eh. Oo, ayun ang ang isa sa mga maganda dito. Na hindi mo talaga mararamdaman na nasa nasa high speed ka. High speed ka na, no? Sa pagka-electric. Kasi nga wala kang maramdaman ingay. Wala kang maramdaman ingay, hindi mo narinig yung revolution mo. Oh yes, oo. No? Yun ang maganda sa electric. So, for me, personally lang, sa quick drive ko dito, yun nga, syempre, hinahanap ko kasi yung response time. Kaya sa sports, pero syempre kung gusto mo magtipid at medyo malayo-layo ka pa, maganda mag-eco, no? So, ibalik na lang natin sa eco time. Malayo-layo pa kami. Baka magtulak yung dalawang ano namin sa... Baliw ka yata eh. so balik natin sa eco. Pwede naman tayo medyo bilisan, no? Kahit na sa eco. Yeah. Kasi nga, pagka naka-sports mode, sporty din yung takbo. Mas malakas din ang kayod ng electric. Ay, oo, ang kain ng electric pag naka-sports mode. Tsaka hindi siya ganun, mahirap i-drive. Kasi kahit na napakadami siyang upuan, kahit na 5-seater to, maganda yung ano niya, no? Very compact. Very compact siya. Tsaka equipped to ng mga daming power features, traction control, lane assist, 'di ba, automatic parking. So automatic parking hold. Parking hold. So lahat nandito na. Malakas pa aircon. Lakas pa na aircon, yun pala. Nakakalimutan ko ng Oo, lalo pag ako pasero ulit mamaya, tutulugan ko talaga to si Sir Mark. Ay, hindi naman. Pawa naman eh. Pagpauwi, no? Oo, sarap kasi sarap sumakli dito. So, hirap magbanggit na ibang brands eh. Kaya, basta malamig eh. Malamig, no? So ano pa ba ang gugustuhin mo? Siyempre, di ba, yung masarap sakyan, malamig ang aircon, ang bilis ng arangkada, bilis din sa highway, di ba? Tapos kanina, nung pasahero ako, di ba, traffic. So chill na chill ka lang. Kasi automatic naman eh, hindi ka naman hirap magkakambyo dito. At saka dahil doon sa mga safety features niya, so hindi ka matatakot na bigla ka lang aandar kasi meron namang di ba? Bigla na lang siyang pepreno pag malapit na dahil yung mga safety features nito. Yun. At ang yung mga angle din ng yung angle ng mga side mirror, pati itong itong sa dashboard na itong windshield dito, maganda yung yung view. So hindi alanganin, wala masyadong mga blind spot, no? Kasi malapad eh. Malapad yung windshield. Yun, 100. So pwede umataw ng konti. Ataw ng konti ang 100 eh. Pwede, yun, no? Ay, mga parampa dito, baka tumalon yung pasero ko sa likod, magalit. Ayun, very smooth. Kahit may rampahan dun. Ayan. Galing. Sarap mag sarap mag-drive pagka ganito kaganda yung sasakyan, no? Pa-easy lang. So after dito, brother, meron pa ulit, may gasoline station pa ulit doon. Ayan, doon na tayo magpalit. Ayun, lakas din ng busina niya. So
So syempre dahil ito electric, syempre given na pagka parang sa gasolina, 'di ba? Pag ratrat ka ng ratrat, syempre mabilis din maratrat yung yung baterya mo. Pero kung smooth ka lang, steady ka lang, so mas mas makakatipid ka, yun, no? Dahil ginigit kami ng truck eh. Kaya Ang bilis mo lang makaiwas. Oo, bilis mo makaiwas kasi kung tapak ko sa accelerator pedal, yun ang bigay niya, sobra-sobra pa. Naka-standard mode ka lang dyan. Standard mode pa lang tayo dito. Umahataw na. Ganito pala ang feeling, no, ng naka-e-car. So for me, so yung quick ko lang, assessment ko lang sa electric, yung nga lang familiarize yourself sa pagtapak, kasi nga ang napansin ko dito, yung tapak mo hindi mo alam na nasa 80 ka na. Unlike sa mga gasoline powered, pag mga 60, 70 nag-ano ka, mararamdaman mo Ramdam mo na yun. Ramdam mo na, parang ingay na, parang kahit sabihin mong mabilis din yung sakyan mo, ramdam mo na, uy, mabilis na ako. Dito hindi mo ramdam na mabilis ka Magugulat ka na. Tsaka siyempre makikita mo rin yung yung daan na bumibilis ka na. Kaya rin, yun nga, kailangan na konting ingat. Ayun nga, familiarization din. Kasi hindi rin biro na, siyempre ang bilis na ng 70 to di ba, 80, 90, 100. Hindi na biro yun. Pero dahil electric tayo, naka-e-car na maganda, sisiw lang sa kanya ang high speed. At syempre, alam nyo naman, dito sa NLEX may mga speed limit tayo. Pag hindi mo napansin, katulad ni Sir Mark kanina sa Skyway, di ba? Ang tulin-tulin. Oo, di ba? So, masarap talaga, masarap itong dalhin natin. Lalo na siguro yung mga ibang mga mga kasamahan nito na sports car. Na sporty, kasi kung tutusin, pa to parang inaano to, Sir Mark, sa mga pwede daw pang Grab, di ba? So ano pa kaya yung mga hindi pang Grab? Yun mo, ang ganda-ganda na nga nito So pang pamilya, pang personal, kasi ang luwag nakipakita nyo naman yung space sa likod, ang luwag pa. Then meron pang mga compartment sa likod na pwedeng lagyan ng mga gamit. Ayos na ayos dito. Tsaka very stable, no? Kahit high speed, hindi siya parang lilipad or parang hindi lang tahimik, kundi pati yung suspension niya tahimik din. So yung mga kachilak, palit muna kami ni Sir Mark. Yan, siya ulit ang magmamaneho. Siyempre, mas masarap maging pasahero, no? Actually, kinuha siya doon sa Boracay na word. Kaya nga Boracay. So, ganda dito. Pwede nga mag-top speed dito. Kaya baka ma-overshoot ka naman dito. Wala namang speed limit dito. Kaya lang, masyadong delikado. Baka biglang may tumawid, di ba? So, sakto lang. Saktuhan lang tayo. 60 kilometers. Okay, KB, ito. Subukan natin sa uphill. Siguro ang angle nito ay nasa 30. O hindi, baka naslagpas pa 35 angle position. Nasa eco lang tayo, eco mode lang tong gagamitin natin. Pero tingnan natin kay EV. Nakikita ba sa camera? Ayan, palagpasin lang natin tong truck. Naka eco mode lang tayo. Tingnan natin kung maakit natin to. Sige. Ang angle nito is 30 to 35. So sobrang tirik nito. So eco mode, 4 kami rito. So baliwala lang. So kayang umakyat. Kahit nasa Baguio ka pa, sisiw na sisiw lang. Ayan, bitin tayo dito walang salida yan. Okay ayan let's see, yan. Galing. Grabe, ganda. Okay. Yun mga kachilaks, no? So katatapos lang natin i-test ride yung Best Tune from Caloocan to Pampanga. So nandito pala si Sir Art para imbitahin tayo sa isang event. So tara,
puntahan natin si Sir Art. Hello mga Kachilax, gusto ko lang kayong imbitahan sa paparating na Manila International Auto Show or MIAS sa April 4 to 7 SMX Convention. So we're gonna be displaying Series 5 and yung mga ibang mga bagong-bagong unit ng Series 5. You can check it out there. You can also test drive our Series 5 there. So for videos ng ating Series 5, you can check YouTube channel ni Kachilax. So again sir, ano ba pwede nating i-waste o para makita naman nila, mabisita nila to. Pwera pa dun sa incoming na MIAS. Okay, so our main office is located here in Angeles, Pampanga. You can just waste QSJ Motors Philippines. Meron tayo dyan, so siya nang mag-guide papunta dito. So you can check our units personally dito. Pwede nyo ring i-test drive dito mga Kachilax yung ating mga units. Yun. So again sir, maraming salamat. Ano ulit yung percentage natin ngayon? Okay, meron pa tayong 65% ng baterya pabalik po ng Maynila. So, tingnan natin kung aabot tayo, kung ilang percent pa matitira natin. So, pagdating ng Caloocan. Pagdating ng Caloocan. Ayan. Alright. Let's go. So, as you can see, 39% na lang ang natira. So, more or less, 58% ang naubos sa kuryente. So, ang tinakbo namin ay nasa more or less 140 kilometers. Kasama na dun yung mga stopover namin. So, not bad. Then, napakatulin talaga ng Bestune. Ang ganda na suspension. Kaya kung ako sa inyo, bisita na at mag-test ride. Yun mga Kachilax, sana nagustuhan nyo yung ating munting content dito sa napakalupit na Bestune. Alam nyo, first time ko talaga nakapag-vlog, nakapag-drive ng isang full electric sa NLEX pa. So maraming salamat syempre kay Sir Mike na nagtiwala sa atin. At syempre yung kasama ko, si Sir Marco. At syempre makasamahan din namin. So napakasaya ng aming biyahe, talagang napaka-fruitful, napaka-chill. So nandoon na yung mga tipong humahataw kami. At syempre natatraffic kami. So yung mga akyat, baba at kung ano-ano pa. Sana kahit pa paano naranasan nyo na rin, naramdaman nyo yung aming experience dito sa Bestune. So till here, this is Well Esquila. Ride safe and God bless.